Ito mas maano to ha, mas maganda yung kanyang paliwanag dito. Pasok. Gusto ko to. Panoorin nyo ha. Oo. Galing ito kay Attorney Claire Castro ha. Yung mga taga-UB dyan, na mga subscriber natin. At saka yung mga taga-kabatas ha. PCSO? Nasaan na nga ba yung ebidensya para sa investigasyon na ito? Eto nga, partner. Ano yon? Ano ba talaga ang nakikita mo, partner, rito sa ginagawang probe, yung pag-iimbestiga dyan sa Senado? Hindi ito tungkol rito kay pastor. Ano mo? Iba naman to. Kasi ang aking inaalala rito at kinababahala, partner, kasi sa daming na ibibigay na tulong, na ihahatid na tulong ng PCSO sa ating mga kababayan, partner. Correct. 'Di ba? Lalo't higit, partner, sa usapin ng pangkalusugan, yan talagang puntahan, partner, 'di ba, ng ating mga kababayan. Pag may mga na-confine sa ospital, PCSO ang kanilang nilalapitan. Yes. Tama. Pag kailangan nila ng libreng gamot, PCSO ang pinupuntahan. Diba? Tama. Yung mga malalayong probinsya, partner, mga maliliit na munisipalidad, pag kailangan nila, partner, ng karagdagang equipment sa kanilang ospital, ambulansya, PCSO ang nagbibigay, partner. Yan ay galing lahat, partner, sa tayanang tao sa lahat ng Lotto Games. Yes. Diyan ang gagaling, partner, lahat ng pondo. Correct. So, partner, maliban sa tulong, maraming tao na nandun yung dream. Na pwede silang manalo. Correct. Diba? Correct. Pero kasi sa ginagawang pag-iimbestiga ngayon, lalo pat partner. Sige, ikaw muna, partner. May magbibigay ako ng opinion ko. Yung balita, sige. So, ngayon, eto nga, kanina, mayroon na naman akong nabasang balita, partner, patungkol nga rito sa sinasabing potential irregularities ni Senator Tulfo sa surrounding a lotto bettor who reportedly invested daw 90 million and who said is to have won more than 600 million in 649 lotto draw via system play. Kanina lang to Kanina lang to, partner. Oo nga, attorney, sabi nga ni Pepe Malonzo dito, sinisira ni Idol ang tiwala ng taong bayan sa PCSO. Tama to, ha? Maganda tong sinabi ni Pepe Malonzo. Kasi hindi nga lang ito para kumita ang gobyerno, kundi ito ay ginagawa, itong institusyon na ito, itong PCSO, dahil nga para makatulong sa mga nasa laylayan, yung mga walang pambayad sa ospital. Siguro naman isa sa inyo meron ng mga natulungan ng PCSO. Ngayon, mga kababayan, paano na ngayon kung masira na yan? 'Di ba? Nawala ng tiwala ang taong bayan. Nalugi. Kumonte ang natulungan ng taong bayan. May babalik pa ba 'yon? Hindi na may babalik 'yon dahil nasira mo na. Yan ang problema sa pagboto nyo ng mga tanga. Naloko na. Kanina nga, sabi pa ni Senator Tulfo, there's a possibility that the bettor also owns the 3 lotto outlets in Binondo where the 90 million bet was cast. So again, one person ang may-ari. Siya. Maybe siya ang may-ari. Maybe hindi. Parang nag-invest siya ng 90 million. Tig 30 million each outlet na siyang may-ari. Outlet A. Yan yung sagot doon sa sinasabi ni Maharlika na paano daw dinala yung mga pera. Nakabag ba? Cash ba? Para ibayad daw doon sa loto, kundi ba naman tanga? Hindi, ito lang sa akin, partners. Una-unahin natin. Tumaya. Ang una ko na dinig dito, nakaraang linggo, partner, medyo pinag-usapan na ito. Supposed to be dapat topic natin ito. Kaya natabunan siya ng iba na pinapalabas na maraming, 20 times na nalo, pero isang tao lang. Remember that? So nagkaroon na naman doon ng ng pag-iisip na maaaring may irregularidad. Dahil 20, isang tao lang nag-claim
pero Oo. 20 times nanalo. Oo. Correct. When I was interviewed ng DZBB, ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners, kundi sila claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they are they're definitely claimants, and of course in the interpretation of the law, they're also winners because bearer instrument po ito. Wala pong information yung ticket, so whoever is the holder of that instrument of that ticket can claim. Ang sinasabi ko po, they're not necessarily the winners, although legally yes, but in reality po, as practiced over the years, including before me, since nga bearer instrument to, at unang-una hindi naman din pong jackpot, kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin, hindi, not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo na kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganoon. Especially yung low tier prices po. Yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. O, yan po, tsaka ibang consolation. Paliwanag mo maigi, Mel Robles, kasi hindi naiintindihan ng senador. To put them as Can winner. you be specific, sir? Not necessarily the winner Opo. and the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, So, ano po siya? specific na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Ano ba yan, Tulpo? Sila who hold the ticket. Presume po sila, sinasabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yun naman pong ilalagay doon. Wala naman pong Presumed to be the item. winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung Correct. Ano naman alam ni Tulpo, ni Mel Robles? 'Di ba? Basta mahalaga yung ticket na palitan. Oh. 'Di ba? Ang mahalaga kung sino man yung nanalo, nakuha niya. Ang problema diyan kung hindi na makuha yung panalo. 'Di ba? Naloko na. may discount sila. Ayan lang po ang may naririnig pero personally hindi ko po alam yan. Kasi alam nyo, it's done. Kita mo, hindi niya alam. Ano ngayon kung ano ano nila yun Usapan nila yun Alam ka na alamin pa ni Mel Robles yun. Ano? Lahat yun, alamin pa niya. Being done everyday po yan yung lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunuhan na lang nila sa sa ahente nila ron. Most likely po yan mga ahente or lotto outlet po yan most likely. Remember that? Oo. Ayan. Ayan Pero na. di ba ipiniliwanag to mismo ni GM sa ibang interview niya. Di ba? Ang sabi niya doon, partner, hindi lahat ng nananalo, especially doon sa 3-digit, 2-digit, and yung mga non-jackpot, Oo. hindi naman yung mga winners ang pumupunta mismo. Ang nagke-claim. Nagkiklaim Correct. sa PCSO. Oo. Especially, iba naman, maliitan, hindi ganun kalalaki, sa kanang jackpot partner. So, ang tendency is, kung saan ka tumaya, halimbawa ikaw, tumaya ka sa partner? Sige, 642. 642. Ah. 643. Tumataya ako dyan, partner. Pero di Oo, 'di ba? Tumataya sila. ba, Oo. doon ka lang naman sa outlet kinukuha yung... Kinukuha yung ano mo, jackpot mo, yung napanalo, yung premium mo. So, yung hindi prize. ikaw, personally, Oo. ang pupunta pa sa Oo. PCSO. Ako tumataya talaga ako araw, lalo na pag May. Anong tawag dyan, partner? Pag may nakrusunadang numero ang nanay Nanalo ko. ka na ba? Oo. Oo. Okay, nung nanalo ka, sige, magkano? 5,000 at Okay, sige, 5,000. Ang jackpot yan, 5,000. definitely. ano Saan yan, mo kinu... 640, hindi, sa 6-digit ata, yung 3-digit. Ano, 3-digit? Oh, 3 Oh, 3-digit nanalo ng 5,000 itong si Kuya. digit. So, saan mo kinilaim yung 5,000? Sa ano lang, sa outlet. Oh, nagbigay ka ba ba? Anong binigay mo? ID lang. Hindi, partner. Ano? Yung ano lang mismo, winning ticket ko. Oh, so hindi na nangyayari ay, ID. wala na. Oh. Tulpo, makinig ka. Kita mo,
Oh, ticket-ticket lang. Di tulad nung mga pinapakalat ni Tulfo na nanalo daw ng jackpot, 'di ba? Natandaan nyo? Oh, misleading na 'yon, misinformation na 'yon, fake news na 'yon. Na binabalita sa taong bayan. So yung mga tao magkakaroon ng kaguluhan sa isipan. Paano nangyari 'yun? Talagang ang dinadaya, biruin mo. 20 beses na nanalo. Ganun kasi yung press release niya. 'Di ba? Panlilito sa taong bayan yun na nakakasira para sa PCSO. Ano ba PCSO? Ulitin ko ulit. Pang charity, pang tulong sa mga mahihirap nating kababayan. Sabi nga ni Arthur Barrera, common sense lang yan. Di ba? Aboy malupit. Oh, sige, tuloy mo. Tulpo, yung kagalingan mo. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Baka naman magaling na sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong trading nito. Di ba? Kumbaga, meron siyang regla. Nireglahan niya siguro. Kaya nanalo siya. O yung ganito mga klaseng pasaring Ayan na. ni Senator Raffy Tulfo na may insinuation of irregularity. Tama ba Ayan ito? Nakakapagbigay ba ng magandang impression ito Ayan sa na. PCSO? Hindi. Oo, kaya nga partner, yun nga ang sinasabi Diba? ko. Baka mamaya, maapektuhan din partner ang kita, ang sales ng ng Yan na. PCSO. Kasi nasisira siya. Nasisira siya. Correct. Ano pa? O, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, nasisira yung isang institution na maraming nakikinabang at natutulungan na marami nating kababayan. Pero sa ginagawa ni Tulfo, ito ay hindi nakakabuti dito sa institution ng PCSO. So, ang mangyayari niya mga kababayan, imbis na makatulong si Tulfo, lalo pang nagpahirap. Naloko na. Tuloy. Katulad dito kanina, nadinig ko yung press ko ni ito pala. Oo. Kanina, napahapyawan ko yung hearing. Parang doon sa Access, gusto niyang isama si chairman. Oo. Diba yung GM saka chairman, di ba partner? Pero, ipagpaumanhin. Si chairman, parang title lang. Alam mo yun, parang titulo lang na pagka-chairman ang dala niya. Pero parang hindi siya aware kung ano na nangyayari sa PCSO. Parang, title lang ako. Hindi ko nga alam kung may care ba siya talaga sa detalye ng PCSO. Kasi, since day one, mga kayubi, kung mapapansin ninyo, na nag-hearing, lahat ng sabihin ni Senator Raffy Tulfo, oo lang si chairman. Pero hindi, ipinapaliwanag naman ni chairman ng maigi partner. Iba si GM ha? Oo, iba si chairman ha? Oo. Nadinig mo ba si chairman magsalita? Oo. Hindi. Oo. Si GM, Si GM ang nagpapaliwanag kasi alam niya. Si chairman, parang nga sabi ko, parang titulo lang. Ngayon, nire-request ngayon ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng access itong si GM. Si chairman. Sabi ni chairman, hindi ko alam ano ang gagawin. Paano yan? Hindi ko alam okay lang ako I will oblige. 'Di ba? Kung yan ang gusto ng committee. So lahat na nasabihin ni Senator Raffy Tulfo, oo na lang siya. You should comply with my request. Kasi nga po, hindi po fair yan. Yung pinaka-chairman ng PCSO, wala pong root access. Samantalang kayo po, GM, of course, you should have that because you're GM. GM and the assistant GM, kayong dalawa pa. Di gumawa ka ng batas. Sabi nga kanina, gumawa ka ng batas, dalhin mo sa plenaryo, ilaban mo. Ganon, hindi po pwede ang sinasabi mo na sige lang na sige. Naloko na. So para mabawasan po yung pagdududa, kailangan meron din po pagdududa sa PCSO, meron din po sana si Chairman Juni Kua. What do you think, Mr. Kua? Is that okay with you? Are you comfortable with that request na kayo magkaroon din ng access, root access? Magkaroon kayo ng karapatan na magkaroon ng root access? I will oblige if required by the committee. Of course, I also would like to understand the purpose of that root access. But if it will be of help to the purpose for which the committee is suggesting, I will oblige, Mr. Chairman. I would consider that as kind words
But I really would like also the opportunity to be briefed on that so I can fully understand. Yes, sir. Yeah, we can ask, what is the name of that contracting party, Mr. GM or Mr. AGM? The name of that contracting party? Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Yes, sir. Okay, so the Pinoy Lotto will brief you, Mr. Junicua, kung ano po yung route access, kung anong nagagawa noon. Opo, at And then while you're being briefed by these people, I want the DICT people present as well para kung hindi mo masyado naintindihan, too technical, yung DICT, dahan-dahan na i-explain sa iyo kung ano talaga yun. Even if hindi niya alam, para lang siguro maiwas siya na masigawan. Maiwasan. Alam mo yun, di ba, mahirap na iniiwasan niya ma-confront ni Senator Raffy Tulfo. Oo na lang siya ng oo. Even before the hearing, panoorin niyo yan. Kaya nga sabi ko, ito si chairman parang, di ko alam, dapat siguro iba ng chairman ng PCSO. Kasi may edad na siya eh. Oo. Di ba, parang hindi na siya fit as a chairman sa PCSO. Yeah? Now, so sabi naman ni GM, wala po kami magagawa dyan. Kasi yun ang gusto ni Senator Raffy Tulfo. Alam mo naman si Senator Raffy Tulfo, kung ano maisip na ito, bakit dapat ito gawin? Siguro dapat ganyan. Sabi ni GM, may kontrata po yan. Oo. Hindi po namin yan basta-basta mababago kasi may third party na involve. Correct. O, di anong gagawin? Di ala RTIA style din. O, di ipatawag yung third party para masabihan na ganito ang gusto niya para magawa. Hindi naman daw siguro mahirap gawin yun. So, ang sa akin lang, partner, I don't think if it is the job of a senator to dictate on this mga procedure, partner, mga rules and regulations. Ito na executive eh. Sa akin, if you want to make a law on this matter, you make a law. Hindi yung utos para yan na. ng presidente ito, under the office of the... Correct yan. Kasi, naku, Diyos ko, hindi niya naman kasi jurisdiction. Diba? Na dapat ang Pangulo at may mga ibang dapat na mag-utos, gumawa, pero pinangungunahan ng idol nyo. Diba? Dinidiktahan, gumawa. Kalang batas, sabi ni Pepe Malonzo, diba? Gumawa kayo ng batas. Yan yung kanina ko pang sinasabi. Naloko na. So, anong nangyayari? You're acting as a president, not anymore as a legislator. So, ano bang batas ang gagawin mo dyan kung nag-uutos ka lang ng procedure? Oo Di ba, nga. partner? May balita nga ako, pati rules of court, gustong ipabago, hindi niya sakop ang rules of court, partner. Sakop yan ng Supreme Court. Yan. Diba? Supreme Court ang gumagawa ng rules of court. Diba? Siguro ito sa akin lang, ang dami mo namang lawyers niya, siguro dapat alamin na rin niya sa mga magigiting niya mga abogado. Baka mema lang na may abogado, baka wala naman. Ba naniniwalang may abogado? Kung may abogado, hindi dapat hindi ganyan. Diba? Ano ba ang pwede kong, hanggang saan ba ako? Kasi para hindi naman siya napapansin na medyo umo-over, partner. Katulad nito, sige, may binanggit ka kanina. Maaaring may-ari, banggitin mo, partner? Outlet A, outlet B, outlet C, ano sabi mo? Kasi ang sinasabi nga niya, so again, baka one person lang daw ang may-ari. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Parang nag-invest siya ng 90 million, tik 30 million each outlet na siya ang may-ari. Outlet A, isa lang yung may-ari nito. Outlet B, isa lang din at outlet C. Okay? Tapos nag-invest siya ng 30 million. Para manalo? Para manalo. Partner. At para makuha yung jackpot rito sa 649. Una, sabi kanina ni GM, partner, kasi nga, kaya gusto niya mailagay si chairman magkaroon ng access kasi na-edit daw, na-modify. Sabi naman ni GM, hindi naman namin ma-modify kasi kami, live yung ano tawag doon, partner? Ano tawag doon? Yung pagkuha ng number, draw. Live. Yung pag-draw. Diba? Kaya imposibleng ma-edit nila. Kasi doon sa words ni Senator Raffy Tulfo, yun yung gusto niyang palitawin na maaari ma-edit. Sabi nga ni GM, di namin ma-edit yan. Kasi live yan. Correct. Diba? Live po yan So yun siguro dapat ang mapanatili natin sa mga tao, especially those na
fanatic ng mga loto, iloto, sa mga games na sa PCSO, hindi yan nababago. Hindi yan na-edit. Sila yung may access, di ba, partner, sa computer system. Pero, hindi siya nababago kasi live. So, pag dinuro yan, di mo yan mababago sa computer system kasi nakikita ng tao. Lahat ng mga ginagawa, yung mismong actual na nangyayari, nakikita, napapanood mo sa television. Yes. So, paano mo mai-edit yan? Ang sa akin lang sana, kung totoong may na-edit, partner, huwag tayong pumasok sa haka-haka. Kasi may nasisirang isang institusyon. Correct. Diba? Pag hinaka-haka mo to, katulad na nangyayari ngayon sa hearing na wala tayong ebidensya, unti-unti mong sinisira ang PCSO. What's the point? Para mapakita ba na merong anomalya yan. Pero walang pruweba. Ano ba to? Ayoko naman sabing grandstanding. Kasi yan naman talaga si Senator Raffy Tulfo. Diba? Oo. Anyways, mga boss, maraming salamat sa pagsama. Sa ulang kakwenta-kwentang topic na to dapat eh. Naloko na. Sa totoo lang. Sumakit ang ulo ko. Oo, sabihin nyo kay Tulfo, kunin si Atty. Claire tsaka si Atty. Libayan. Ipalit sa mga abogadong kay dami-dami. Wala naman palang silbi. Diba? Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Kasama si Atty. Claire, kasama si Atty. Libayan at sa lahat po ng kayubi, kabatas at sa mga subscriber na nandito na sumama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po. Mike Cervera, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike,